May nga aga sa aton tagsa-tagsa ka makaturan nga nagapakig-upod sa aton sa pagpadayon sa aton pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo sa inyo sa bisan diin man kamo nga bahin na hamtang subong, kabay pa nga kabigo ninyo ini nga isa ka dako nga pribilehiyo sa aton tagsa kabuhi nga makapadayon sa pagtuon sa pulong sang Ginoo. At ini katungdanan bilang mga alagad sang Ginoo nga magatuon sang pulong niya bilang gabay sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Salamat gid sa Ginoo nga ako sa diin padayon niya kita ginatagaan sang kangay nga pribilehiyo nga sa diin samtang buhi pa kita gapabilin pa kita sa nga kalibutan. We have so many opportunities kaangay sini sa pagpamalandong sang pulong niya. Mayo nga aga gid sa tanan, kabay pa ang Ginoo magapakamaayo sa inyo. Padayon kita sa aton pagtuon sa siningaga. Sa siningaga magatuon kita sa pulong sang Ginoo nga ginsulat ni Apostle Paul, specifically nga gin-address siya sa kay Timothy. Diri sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ang pulong nagasiling, but mark this. This will be terrible times in the last days. People will be a lover of themselves, lover of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Have nothing to do with such people. So isa sa ginabantayan o kung isa sa pinakasentro nga istorya sa kasaysayan sang Biblia amo nga ang pagpakatawo sang Misaya. Ang pagpakatawo sang Savior nga kung sa diin ang kalibutan nga way sang paglaom mahatagan sang paglaom. Ang mga tao nga patay makaangkon sang kabuhi. Kag sang time nga ang Misaya na tawo nagpakatawo siya sa form sang isa ka tawo, sang isa ka servant nga nanginmatay, nagantos nanginmatay na banhaw para sa tagsa-tagsa ka mga tao nga magatuo sa iya. Okay? Kag isa man sa aton ginabantayan bangod ina nga mga propesiya natapos o na fulfilled sang panahon nga ang Misaya o amo si Kristo nagpakatawo. After siya nga nagbiya sa sining kalibutan, nagpromisa siya nga magabalik o amo ina ginatawag sang iban second coming o kung sa aton pa the last coming of Jesus nga magakari siya, magahari sa literal o kung ginatawag nato nga millennial kingdom kag silot siya sa mga nagakontra sa iya o kung nagapabilin sa pagpakasala kag magakuha siya sa tagsa-tagsa ka mga kaanakan sang Ginoo o kung mga kauturan niya nga kung sa diin magaupod sa iya sa kung diin man siya o kung sa ginharian sang Ginoo. Okay? Kag amo ina ang paglaom nga ginauyatan sang tagsa-tagsa kasumulunod sang Ginoo nga kung sa diin sa piyak sa mga kabudlayan nga atong gina-eksperyensya sa adlaw-adlaw nga tanan nagapabilin kita nga mabaskog bangod kay may ginalauman kita nga amo ang maayo nga kahimtangan sa plabuton nga gimpromisa sa aton Ginoo. Kag madamo nga mga signs, madamo nga mga patimaan ang yagin bilin nga sa diin magahatag sa aton sang idea kung bala malapit na siya o kung madugay pa ang ginatawag niya nga balik. Kag isa sa mga propesiya nga nagahatag sa aton sang marks o kung signs sa iya pagbalik hindi lang makita sa outside sang aton nga pagkabuhi, hindi lang makita sa mga physical form. Okay? Kag isa sina amo gid makita within sa aton karakter, sa aton inner being, sa aton pagkatao bilang mga katawhan nga gakabuhi sa sining kalibutan. Sa aton mga characters ang Ginoo nagahatag sang sina nga signs nga suliin magahatag sa aton sang ideya sang iya nga pagbalik. Kag amo inang ginasiling niya the last days. Okay? The last days. Kung magsiling kita gani nga last days, why ina siya nagakahulugan nga isa lang ka semana or isa lang ka bulan. Kundi nga malawig ina nga panahon.
kag hindi kita kahibalo exactly kung san o ina siya specifically ma-end o kung matapos. Kay biskan nga ang Ginoo sa iya paglakat kag nagbilin siya sang mga signs o kung palatandaan why siya nagsiling sang specific nga adlaw o kung oras, basta may mga palatandaan. So it's not so much important kung ano gid ang kung san ugid ang specific nga oras ang iya pag-abot, basta ang pinaka-importante magakari siya, magabalik siya kag amo ina ang aton ginalauman. Kasan-o ini bala nagsugod ang last days nga ginatawag? According sa passage nga aton pagabasahon subong diri sa Hebrews chapter 1 to verse 2, nagasiling, in the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Last days. Okay? Sa sininga, last days. So ang last days na ginatawag, nag-start ini siya sa panahon nga nagkabuhi ang Misaya. Kag nagapadayon ini siya sa panahon naton, kag sa palabuton. O kon sa malawig pa nga mga panahon nga kon sa diin ang Ginoo ginatala na iya nga matapos kung ano man ang iya gina plano propesiya sa sininga kasulatan. Okay? So sa sininga aga magatuon kita sa mga signs o kon mga marks sa pagpamatuod nga ang panahon nga ang Ginoo magakari malapit na kag nagakalatabo ang ina nga mga ginahambal sang kasulatan. Okay? So ang tema naton sa sininga aga nagasiling siya, the marks or signs of the last days in the human characters. Again, the marks or the signs of the last days in the human characters. So sa human characters, makita naton kung bala ang mga ginahambal sa Biblia nagakalatabo parte sa pagbalik sa atong Ginoo o kung wala. Kag ina siya mapamatud-an pinaagi. Okay? Pinaagi sa nagakalatabo kung inibala nagasinanto sa ginahambal sang Biblia. So diri sa Book of Timothy nga aton ginbasa nga sa diin writing ni Paul sa kay Timothy, nagahatag siya sa mga warnings na nungod sa palaabuton nga mga hitabo parte sa pagbalik sang Ginoo. Okay? Kag ini isa sa aton dapat tutukan, hindi lang ta maglantaw sa mga gira, mga gutom, mga balatian, o kung ano pa nga mga signs nga ginhambal sa aton Ginoo antes siya magabalik. Isa sa pinaka-importante nga dapat naton i-highlight sa aton pagkabuhi nga dapat naton tagaan sang talupangod kung ano ang mga signs nga ginahambal sang Ginoo nga matabo sa aton mismo pagkabuhi o kung kinaiya sa adlaw-adlaw nga tanan. Kinga man, amo ni siya ang pinakasentro sang aton pagkabuhi, our character, our inner being. Okay? This is our spiritual life. Amo ini siya ang nagahatag sang kahimayaan o kung kasubo o kon pag-insulto o kon pagkalain sang buot sa aton Ginoo ang aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi, our practices, our inner life. Okay? So diri sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 nagasiling si Paul sa Timothy, but mark this day, there will be terrible times in the last days. Terrible times. Ang hambal gani sang iban sang una nga panahon mabudlay ang kahimtangan. Tungod nga ang tao hindi basta-basta makasimba sa Ginoo. Ginapatay, ginapangsunog, ginapang-persecute o ano pa da nga means sang o kon mode sang persecution nga ginatawag. Pero ang tuyo sina para nga ang tao ihilayo sa Ginoo kag mag-stop sa pagpangalagad sa Ginoo. Sing-sing naman sang iban sa subong nga panahon sa aton mahapos, manami, why? May kalinong. Pwede ka nakapasimba sa imo balay, di naman nga building, sa bisan diin, pwede ka nakapray, kabasa Bible, madamo sa mga pribileyo. Pero kung matuod ina nga ang ginasiling mas manami o kung mas mahapos ang panahon subong ikumpara sa panahon sa una, nagsala ang Biblia. Okay? Pero ang ginahambal sa Biblia, hindi nangin mahapos ang palabuton, kundi nagnangin mabudlay ikumpara sa una nga mga panahon. Nga aman, sa una nga panahon, kung mabasa natin ang Biblia, ang mga tao nga ginapang persecute, ginapamatay, ginapang lagas kung nagaserve sila sa Ginoo, the more sila nga nagapalapit sa Ginoo.
The more kung gina-persecute sila sa isa ka lugar, nagalapta sila sa ibang lugar, nagadamo kay padayon sila nga nagasugid sa pulong sa Ginoo, kag ang ila pagkabuhi nang independent, nang the more dependent sila sa Ginoo bangod sang kabudlayan nga ila gina-eksperyensya, kag wala na stop, naglambot sa panahon naton. Ang pamangkot, sa panahon bala naton subong, ang inibala nga mga kabudlayan nagdangin mapos, hindi siya nagdangin mapos. Ang means, ang strategy nga ginagamit sang kaaway sang Ginoo sadto nga panahon para ihilayo ang katawhan niya sa iya presensya, iba sa panahon sa kag sa panahon subong. Pero isa lang na ang motibo, ang tawo i-separate o kun ihiwalay sa Ginoo. Sa una mahapos, ang mabudlay sa pisikal nga aspeto, pero ang tawo naga-effort, nagatinguha sa pagsunod sa Ginoo. Sa subong ng mga panahon, kadamo-damo sang pribilehiyo, pero ang tao nagnangin mabudlay ang pagpalapit sa Ginoo. Why? Bangod kay sang una external ang pamaagi sang kaaway, subong more on internal. Sa heart kag sa mind naton, dira kita ginadistract sang kaaway. Wala na ang tao tiyempo sa pagpalapit sa Ginoo, bangod sang kasakon nga ginafeed sang kalibutan sa aton para madula ang aton focus sa Ginoo, ma-divert ang aton mind sa buluhaton sang kalibutan. Okay? Diri kita sang kalibutan ginatagaan sa dako nga focus sa tawag nga the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, kag ang tanan nga ari sa sini nga kalibutan nga amoni ang nagasiling, nagahatag sang ideya kag ginaalam sa tao nga nagasiling amoni ang katapusan o kun ang kaabugusan sang tao. Ginbulag kita sa ginatawag nga kamatuoran. Okay? So bangod sina, waay na ang tao tsimpo bisan sa pagpangamuyo, bisan sa pagbasa Bible, malipot nga inuras sa simbahan, hindi na gani kagwantang tao kay malagaw na. Malakat na sa kundiin, mangita na sang kalingawan. Amo ay nagtawag nga internal persecution nga worse sa kabuhi sang tagsa katao. Okay? Kag mabudlay ina. Sa subong nga panahon, madamo sa una, mabudlay pero madamo ang sinsiro sa pagpalapit sa Ginoo. Subong mahapos kumbaga, pero nagajutay ang nagapalapit sa Ginoo bangod kay ginkuha sang kalibutan ang attention sang tagsa katao. Okay? So amo ning warning ni Paul sa kay Timothy nga nagasiling, but mark this day, there will be terrible times in the last days. Terrible times in the last days. People will be the lovers of themselves. Okay? Hambal niya, people will be lovers of themselves. Okay? So ang tao magmangin selfish, magmangin dalok, magmangin maiya-iyahon, lovers of themselves. Himuon sang tao ang tanan para lang sa iya nga kaugalingon. Okay? Regardless man kung sino ang tao nga iya maperwisyo, masagasaan, himuon niyang tanan para sa iya kaugalingon. It could be family man, friends man, o bisan si sino. Okay? Ang tao himuon niya ang tanan para lang sa iya kaugalingon nga kalipayan. Isa ini siya sa mga kinaiya nga ginahambal sa Biblia kag nagakatabo sa panahon naton subong. Okay? Nagakatabo na ini sa panahon naton subong nga ang tawo ang iya na lang kaugalingon, ang iya ginapinsar. Okay? So lovers of money. Okay? Lovers of money, isa sa pinaka sentro nga pamaagi sa aton kaaway kung paano ang tao dayaan, lovers of money. Bangod sa kwarta nga ginatawag, himuon sang tao ang tanan nga klase sang krimen para lang sa ginatawag kwarta. Okay? Sang una nga panahon, pakamayuhon sang tao nga pilion ang dungog sang sa kwarta. Sa subong nga panahon, ibaylo sang tao ang dungog niya para lang sa kwarta. Diba? Amo na subong nga kalatabo. Okay? Handa ang tao halitan ang iya pamilya. Biskan ang bata niya ibaligya iya para lang sa ginatawag kwarta. Gubaon niya ang dungog niya for the sake of money. Amo na ang nagakalatabo sa mga panahon. Gina-pressured ang iyong pamilya sa pag-eskwela, sa pagtrabaho para sa kwarta. Love mo ang tao kung may kwarta. Kung nagaway na siya sa kwarta, sikwayon mo na siya. Abyan mo siya kung may kwarta. Kaaway mo siya kung may siya sa kwarta. Blessing siya kung may kwarta. Kung way sa sang kwarta, kabugatan siya. Okay? Kung ang imo pamilya sa abroad, nagapadala pa sang kwarta, blessing na siya. Pag abot sang panahon nga nagmasakit kag nagbalatian na siya kay way na sa sang kwarta, basura na sa panulaw. Bangod sang kwarta. Ang tao himuon niya ang tanan nga klase sang krimen, tanan nga pagpangdaya, tanan nga klase sang kalautan, bangod lang gid sang kwarta nga ginatawag. Okay? Biskan sa panahon subong, may
ang krisis nga nagakalatabo, mas tani nga kinahanglan ang tao sang palariho nga pag-atipan, palariho nga pagsuporta, palariho nga paghatag sang mga benepisyo, palariho nga ukon alalangay nga pag-atipan sa tagsa-tagsa ka tao. Pero bangod sa kadalok sang tao sa kwarta, baka maayuho niya pa nga mapatay ang utod niya nga tani may mabulig siya bangod kay hindi iya paghihatag bangod sa kwarta. Nagasulod ang sari-sari nga korupsyon. Nagasulod ang sari-sari nga kalautan bangod sang pagkadalok sang tao sa kwarta. Kag matuod ini ang ginahambal sang kasulatan, nagakatabo na sa panahon naton. May mga tao nga nagakalipay pag-abot, may mga tao nagasubo kung mag-abot ang kalamidad. Nagakasubo sila. Pero may mga tao naman nga nagakalipay sa panahon nga mag-abot ang kalamidad sa kabugusan sa katawan. Nga man, kay sa tion nga mag-abot ina, dagko nga korupsyon ang mahimo nila. Dagko nga kickback sa bulsa ang masulod nila. Kay may mga pundo nga ginlaan para sa sina nga mga tao, pero gaagi sa bulsa nila. Kag nangin problema na siya nga dako. Okay? Hindi ta na madula ang kamatuoran. Nagakatabo ina sa panahon naton. Amo ni isa sa ginahambal sang Biblia. Mabatas mo kung normal ka lang nga tao nga may gugma kag wala tiyagon nga maayo. Nga magutman, magaantos ang imo isikwaryo, bangod lang sa ginhimo mo nga ang para sa iya wala mo ginhatag sa insakto. Nga dapat subong mo ihatag, gindelayed mo pa sa pila ka semana, sa pila ka bulan para lang maproseso mo sang maayo kag mahimo mo ang gusto mo beyond the sin. Okay? Nga ang intended nga 10 ka pesos nga amount para sa iya ang mag-aabot sa iya 5 na lang ka pesos or else piso na lang or else wala pa. Amo nang isa sa pinakamasubo. Okay? That is true. Amo ni ang ginahambal sa Bible nga kalalatan kag mga kinaiya sang tao nga mag-aabot sa panahon naton subong. Okay? Sige. Lovers of money, boastful ang pagkatikalon sang tao. Okay? Ang pagkatikalon sang tao. Gamay nga, okay, boastful, proud. Gamay nga mga bagay-bagay nga ginregalo sang Ginoo. Regalo na lang gani sang Ginoo. Amo gani nga hambal niya, anong ara sa tao nga way naghalin sa Ginoo. Kung naghalin lang man sa Ginoo ang tanan, anong ipatikal naton. Pero bangod kay ang kinaiya sa tao nangin tikalon, nakabakal sang gamay nga salakyan, nakapatindog sang gamay nga balay, nakapatapos ang kabataan, grabe nakahambog sang tao. Nalipat siya kung di na naghalin. Kag kun asta lang inasan o. Kag kun diin man kita naghalin. Nga dapat ina nga mga butang ibalik ta sa Ginoo pagi sa pagpasalamat, sa pagdayaw sa iya, sa pag-share sa iban, pero ang tao nagnangin. Tuod ina. Okay? Tuod ina sa pinamilya nga katabog ina. Nga din patugani ang iya utod nakaangat sa pagpangabuhi, buligan niya iban iya pa iya nga tratuhon sa hindi mayo kay nagangat na siya. Tuod ina. Makapatapos lang kita sa atong kabataan sa kolehiyo. Makabulig sa atong isikbaryo sa sinang achievement nagasiling kita. We are so proud of you, right? We are so proud of you. Amo nang kinaiya ni Satan, proud of himself. Bangod sa pride ni Satan, naghandom siyang magmangin mataas sa Ginoo, ginbagsak siya sa Ginoo. Kabalo makita nga magsiling kita ganing nga pride, hindi lang man negative ang kahulugan sina. On the other side, ginatawag kita nga basta pride, self-esteem. Kinahanglanon tama na. Nga busilingon sina, kinahanglan taman mag-believe sa powers ng Ginoo, mag-believe sa powers ng Ginoo sa kagalingon naton para makaisugid man ta, makatindog man ta nga may kaisog ug kabastog, that is self-esteem. Okay? Isa ka kahulugan sa natawag nga pride. On the other side, ang negative nga kahulugan sina nangin boastful kita, nagdangin gina-exalt naton atong kagalingon sa ibabaw. Instead nga ang Ginoo, ang pangalan sa Ginoo ang dayawon naton, ipaibabaw naton. Amo na siya ang ginatawag kamatuoran sa pagkahambog sa tao bangod sang iya achievement. Human achievement nga ginregalo man lang gali sang Ginoo. Nangin bulag lang kita sa kamatuoran, no? So, pag may achievement, I am so proud of you. Nalipat na kita kung di na sa naghalin. Okay? Dapat happy kita. Kag ginapabugal ang Ginoo bangod sa achievement naton sa siyang kalimutan. Okay? So isa sa mga signs nga ara dapat abusive. Okay? Abusive. Ang pagkaabusador sang tao. Hindi ta na madula ang kamatuoran nga ang tao abusador. Nagahimo masami sang kalautan sa isa kag happy na siya. Himuon niya ang tanan para lang sa iya kaugalingon nga end. Okay? Sa iya kaugalingon nga goal, sa iya kaugalingon nga happiness, biskang ginaabuso yan na ang iya isigaparyo. That is true. Kag nagakalatabo ina sa panahon. Kag importante nga matulpang danaton kay kung nagakatabo na iya sa aton, ang Dios wa ay gid nalipay sina.
Okay? Nag-focus lang ta permi sa mga gira sa gwa. Mga gira sa kundiin, pero nalipat na kita sa aton gira sa sulod. This is our battleground. Okay? This is our enemy, our character. Ang battleground naton mismo sa aton kaugalingon. Ang karakter nga hindi gusto sang Ginoo amo ang nag-ara sa aton. Okay? Kabalo ka ining sagwa nga mga paghingabot, ang sagwa nga mga gira, manifestation na siya kung ano ang sa sulod naton. Output lang na siya kung ano ang input sa sulod naton. Okay? Bunga lang na siya kung ano ang puno sa sulod. Pero kung ang sa sulod naton, nakakasa na siya, nadula na siya, napungga na siya, hindi na siya magresulta sa guwa kaangay sila. Okay? So sige. Next. Disobedience. Okay? Disobedient to their parents. Isa sa mga karakter ng ini nga ara sa aton. Disobedience to their parents. Ang pagkamalinalison, ang pagka hindi masinulundon, ang pagkamasinupakon sa kabataan sa tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Kag matuod ini. Kabalo ka sa una nga panahon, kung nagabasa lang kita sa history, kag sa Biblia man, kag sa kultura man sang tawo, ang right kag ang role sa isa ka ginikanan gina siya. Ginasunod sa iya nga panimalay. Tungod amo ng iya katungdanan. Okay? Pero sa panahon naton subong, mabudlay mo na makita. Tungod baliskad na. Okay, baliskad na. Ang dati nga ginikanan, nga ginasunod, bilang amay sang panimalay, leader sang panimalay, subong baliskad na. Ang bata na ang ginasunod. Okay? Kung sang una, ang ginikanan, ginahibian sang iya nga bata, para lang makuha niya ang iya gusto nga ginapangayo sa iya ginikanan, subong baliskad na sa. Ang ginikanan, subong ang gahibi. Bangod kay may gusto siya, ipahimo sa iya bata nga para masakayon sang bata, pero hindi sang bata paghimuon. Diyan ang ginahimo sang ginikanan, nagapakaubos, nagahibi, para lang ang bata mag-eskwela sa maayo, para lang ang bata magtarong sa pagpangabuhi. Okay? Baliskad ang gakalatabo. Amo na siya ang ginahambal sa Biblia kung paano nagakatuman ang propesiya. Kung sa eskwelahan nga ginatawag, matingala ang mga teachers. Nga asang una, pag-abot pa lang sa maestra sa school, good morning, good noon, good afternoon ang kabataan. Nagasugat, nagakuha sa bag. Subong hindi mo sina. Maputi lang mata mga maestra mo, matanga lang ka sa kabata sa estudyante mo. Hindi ka pagsapakon sa estudyante mo. Amo na ang karakter subong. Ang values nga amo, ang pinakasentro sa education, nalipatan na. Ano gid man bala ang pinakasentro sa education is to mold the character sa isa ka tawo. Okay? Para magmangin maayo siya. Pero nalipatan na. Kaya ang focus ng eskwelahan nakasentro na to be confident sa isa ka bata. Okay? Mangin competent siya. Sa bisan anong aspeto, biskan bastos lang siya. Okay? Biskan ano lang kalaway sang pamatasan niya. Basta pasado sa mga exams niya. Okay? Kompetensya sa trabaho niya sa bisan diin. Biskan nga ang iya kinaalam ginagamit sa kalainan, kompetent kaya po na. Amo na subong ang nagakalatabo. Hindi forget nga ang tao nag-abogado na, nag-engineer na, nag-doctor na, nagnangin manami ng batas. No. Ang pinaka-sentro sa education is to mold the character sa isa ka tawo sa maayo nga pagkabuhi. Amo ng good manners in right conduct ang ginatudlo sa aton sa una sa elementary pa kita. Pero the more subong nga panahon nga nag-alam ang tao dra nagwa ang bastos na kinaiya. Okay? Sino bala masami ang utok sa sari nga mga kalainan, kalautan, kung paano himuon ang mga kalautan nga mahapos para sa ila. Kundi ang mga tao man nga masami ang may mga maalam, ti ang pamangkot, ginedukar ang tao para magmangin maalam sa ano nga katuyuan. Amo ina siya ang ginahambal diri isa sa mga bagay-bagay nga nagakalatabo sa panahon naton. Okay? Amo na siya nga sa eskwelahan ginatudlo, ginatudloan ang bata, mag-good morning, mag-good evening, mag-say thank you, mag-say sorry sa mga tao nga nakahimuan na sa sala, sa mga tao nga naghahatag sila, sa bisan diin sila. Pero ginahimo ina siya. Masami sa school na lang. Pag-abot sa gwa, why na sa ginahimo? Kaya ang pag-intindi sang tao nga ang ila edukasyon sa skulang, nga ang ina nga katuyuan nga wala nila nibaluan, guro na hibaluan naman pero gina-ignore lang, gina-edukar ka sa school para i-apply mo sa adlaw-adlaw mga pagkabuhi. Mahapos sa bata nga magsiling, good evening ma'am, good evening sir, thank you ma'am, thank you sir, sorry ma'am, sorry sir. Pero sa kaugalingon nga panimalay, sa iban nga tao, hindi na siya mahimo. Ang pamangkot amo na ang pattern sa education, ang ginasulod naton,
Amo na ni siyang ginahambal sang Bible. Bangod kay nagalayo ang tao sa kung ano ang ginahambal sang Biblia. Kay nabusla na sang secularism naging nga mga practices. Ang values nga ginatudlo sang Biblia amo tani ang pinakasentro sang aton nga edukasyon. Okay? Sa panimalay. Okay? Sa panimalay nga ginatawag. Dili naton makita ang karakter sang isa ka bata. Kung ano siya kabastos magtrato sa iyang ginikanan. Kung ang bata bastos sa iya panimalay, hindi man siguro 100% pero for sure sagwa bastos man siya. Okay? Mahimo iya gani sa iya ginikanan, how much more sa iya nga isikapariyo. Di ba? Kuhaan niyo lang malabasi. Kung ang isa ka tawo sa subong nga panahon, halimbawa, magnubyo, magnubya, sa kay friend o kung sabi sa kasino, kung nakasala siya gani, kapos naman siya sorry, may effort pa na, may mga regalo pa, may mga damo pa nga mga style para lang ma-appreciate ang effort niya. Okay, mahibi-hibi pa. Okay? Pero nga mismo sa panimalay, sa iya utod, sa iya iloy, sa iya amay, kung nakasala siya, naka-hurt siya, nakahimo sa sang hindi mayo, mabudlay na imo. Isa pa lang ang akig sa ginikanan, madamo-damo na ang sabat sang iya nga bata. Okay? Amo na ang karakter nga nagakalatabo. So, mahapos mo himuon sa ibang nga tao ang ina nga maayo nga mga bagay, pero hindi ta mahimo sa atong ginikanan. Sino ba ang nagsakripisyo? Ang ginikanan. Sino ba ang nagahatag sang kinahanglanon? Simpre ang Ginoo pagi sa ginikanan. Madamo nga mga bagay nga ginahimo sa ginikanan, pero wala na ina gina-appreciate sa kabataan sa subong panahon. Kung makasinggit ang bata sa iya ginikanan do siya pa iya ang ginikanan. Baliskad na. Ina nga mga values ang nadula na subong sa kinaiya sang kabataan nga supposed to be nagapadayon ina siya. Kag ina nagakalipatan na kay ang tao layo na sa iya nga sa pagpanudlo sang Ginoo. Di masiling na ang mga ginikanan. Di nga sa subong nga panahon, ang kabataan nagsubong na sina. Sa mga ginikanan naman, nagsubong sina ang kabataan. Kaya kung i-evaluate natin ang atong situation, ang teaching sang una, kag subong hindi na pareho. Biskan paano ang ginikanan sa nag-effort para tudluan ang kabataan parte sa Ginoo. Para tudluan ang kabataan parte sa maayo nga pamatasan. Tudluan ang kabataan nga magkilala kag may kahadlok sa Ginoo. Di pamangkot subong ginatudlo nyo na sa inyo kabataan. Kay bangod kay wala na ninyo ginatudlo, misan kamo gani wala na tiyempo magbasa Bible, wala na tiyempo magtuon sang magpangamuyo, wala na tiyempo nga maghatag sa time sa kabataan ninyo, amo na ang konsekwensya. Right? Kay ang ginhimo sang inyo ginikanan sa una maayo nga pag-atipan sa inyo sa Biblia, sa pulong sa Ginoo nagaresulta sa maayo. Kay subong wala inyo na ginahimo sa kabataan nyo, nagaresulta naman sa subong sina. Nga supposed to be dapat ma-maintain na siya. So, busilingon kay ginpanggas mo, anihon mo. Pero sa part naman sa kabataan, kung ano man ang ginhimo mo, anihon mo man na sa pila ka adlaw. Kung sa Old Testament pa nga panahon, ang tao nga naga-blaspheme, ang bata nga nagapakamalaos sa ginikanan, stone to death na siya. Pero bangod sa ginhimo ni Kristo, ang curse of the law, ginkompleto yan na, pero tandaan ta, same God, ang nagahatag sa sinakasuguan, kag nagapanish siya aton. Ano man ang ginpanggas mo, sa pila ka adlaw, for sure, anihon mo man na sa palaabuton. Okay? So mabudlay ang kahimtangan sa subong nga panahon. Sa panimalay nga ginatawag. Ang role sa ginikanan nadula na. Sino na lang ang ginakilala? Ang role sang may sweldo. Kung sang bata ka pa, sunod-sunod sa ginikanan mo, sa panahon nga maka-income ka na, ang ginikanan mo ang masunod-sunod sa imo. Ang pamangkot, natapos na bala ang role sang ginikanan kung may trabaho ka na? Ang hambal sa Biblia, honor your father and your mother. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Wala na isang expiry. As long as nga buhi na saya, nagapadayon ang role niya kay amo na ang sugo sang Ginoo. Kung kita nagakilala sa ginatawag authority sang Ginoo sa kabuhi naton. Amo na siya ang ginatawag pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagkilala sa authority sa isa ka ginikanan. So nga gin-highlight sa gini siya, kay importante ini kayo sa panahon naton. Amo na ni siya ang rampant nga nagakalatabo na. Why na control ang ginikanan sa mga kabataan bangod sang pag-extend sang kaalam sa sining kalibutan. Ang ginikanan mo nga nag-eskwela lang grade 1 to 5. Ikaw nga ginpa-eskwela sa ginikanan mo, nag-ambot ka sa college, nakatapos naging professional ka. Sika-sikaon mo lang na siya kay para sa imo, professional ka na. But don't forget, knowledge lang na yang ara sa imo. Ang wisdom ara sa ginikanan mo. Kag ang wisdom nga ginatawag, amo na iya ang hindi mabayluhan. Kung ano ka man subong, bangod sa Ginoo kag paagi sa ginikanan mo. Okay? Amo na siya ang ginatawag pag value sang role sang isa kag ginatawag ginikanan.
Sa tawag nga trabaho, kuhain nyo lang malabasi. Ang ginikanan, tricycle driver, construction worker, o kung ano pa da nga trabaho, para lang makaeskwela ang kabataan. Sa panahon nga ang kabataan nangin professional, nakaangat sa pangabuhi, ahay, ang ilang ginikanan, ginihimo nilang sulugon, driver, janitor, o kung ano pa da, kay may income na sila. Tandaan tagid, ano man ang nalambutan mo, why na nag-abot sa imo, kung hindi bangod sa Ginoo pagi sa ginikanan. Kabahin ina sila. Ano man kadamo sang bunga sang mangga sa punta, nag-agi na siya sa puno. Kag nagaangot na siya sa puno. So, let us value our parents. This is the command of the Lord. Kag wala niya expiry, padayon ina. Okay? So, anong himuon sang isa ka ginikanan para ma-maintain kag magbalik ang dati nga kung ano ang ginahambal sa Biblia? Back to the Bible. Okay, back to the Bible. Hambal sang Ginoo sa kasulatan, train up the child the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Dapat halin pa lang sa bata siya na founded na siya sa pulong sang Ginoo. Kay samtang nagakabuhi siya kang magdako siya, madala niya ina nga mga practices. Kag ang masubo pa subo nga panahon, masamin ini nagakalatabo sa mga kabataan sa mga Kristohanon. Ang batasan, ang karakter sa kabataan nga mga bastos kag wala respeto sa mga ginikanan. Pero Kristohanon ina. Pero may nag-a-attend sa mga camp, kay ang ginalantalan to si Crush lang, nga kung ara siya sa camp. Why na sila naghahatag sang panahon sa pulong sa ginawa ginatudlo? Amo man sa simbahan nga ginatawag. Siya, sayang ina, useless ina nga panahon para sa aton. So hambal niya dira sa Ephesians, mga ginikanan, hindi ninyo pagpakiga ang inyong kabataan. Sa baylo, tudluin ninyo sila sang pagpanudlo nga halin sa Ginoo. Way naghambal ang kasulatan kadto ka sa amo ning universities, sa amo ning eskwelahan para magbangin man nami ang karakter mo. Ang pinakauna ang gintudlo sang Ginoo, ang pulong niya. This is the perfect principles nga dapat naton sundon. Nga bisan sa diin man kita, dire kita dapat na founded. Para nga ang kabuhi naton nagatubo kita nga maayo, hindi lang sa panulog sang Ginoo kundi sa panulog man sang aton isikaparyo, sang aton ginikanan. Manami ini siya nga principles nga kung ma-maintain sa kabuhi ang pagtudlo sang ginikanan sa iya kabataan. Ang pamangkot, paano sang ginikanan tudluan ang iya bata sa natawag biblical principles? Kay first of all, wala man na siya gani gatag panahon dira. So amo na nga kung ikaw nga ginikanan, hindi ka magbasol sa imong kabataan. Hindi ka magwonder nga nangin bastos, nangin layo sa Ginoo ang imong kabataan kay ikaw mismo nga ginikanan nagpalayo sa Ginoo. Anong ipagwa mo kung way ka sa sulod? Anong itudlo mo kung wala ka masinong tudlo? Hindi pwede nga maghambal ka lang nga wala akong maginahimo. Nga magsiling ka lang, you should follow what I say, but do not follow what I do. Okay? Hipokrito ina sa iya. Ang sa Biblia yang tudlo sa Biblia, bantay ang ginahimo mo kag ang ginatudlo mo. Kay kung anong imo ginahimo, dapat amo man ang atong ginatudlo. Kay ang pagtudlo kay tawag modeling. Okay? Modeling. Gina-exemplify ta na siya. Gina-demonstrate na siya, pinaagi sa adlaw-adlaw tang pagkabuhi. Gusto mo ang kabataan mo magbangin thankful, dapat magbangin thankful ka man. Pero may siya, pabation nga nagapasalamat ka. Gusto mo ang bata mo gasiling, sorry kung nakasala. Good evening ma'am, good evening sir, kung ara sa mo sinang situation, i-practice mo na, ipakita mo sa ila. Kung nakasala ka sa bata mo, sorry anak. Hindi kay siya lang pero dapat i-model mo na siya. Imuni siya ang pattern sa pagtudlo, una sa panimalay, secondary sa school. Amo na siya ang rules ng isa ginikanan. That's why ganing hambal sa Biblia dira sa Deuteronomy sa mga ginikanan, dapat itudlo gid nila sa kabataan ang ginatawag principle sa Biblia. Ihigot sa agtang, ibutang sa butkon, ibutang sa hambas ang ilapertaan para mabasa kag masaulo kag matun-an sa kabataan. Kay amo ni sa ang foundation sa ginatawag Christian living, Christian life. Ang pulong sang Ginoo nga dapat talupang doon sa ginatawag mga alagad sang Ginoo o kon mga anak sang Ginoo. Amoy na siya nga sa subong nga panahon. Biskan sa pagpasalamat, biskan sa pag-appreciate sang effort sang ilang ginikanan, hindi ang bata kahimo sina. Diin mo na masami mabatian, didto pa ay kon patay ng ilang ginikanan. Nagahibi-hibi ka nang siling, ma, I love you ma, I love you pa, palangga ka ginamon manami kagid. Ang pamangkot ma-appreciate pa na sang imo ginikanan. Sang tao nga imo ginhambalan ang pululungon nga ina kay patay na siya gani. Dapat ihambal mo ina samtang buhi pa sila. Tuduhi hakos. Tuduhi si I love you ma. I love you pa. Good morning ma. Good morning pa. I really appreciate your effort. I really appreciate your love. As long as nga buhi pa, they need that. Kinanglan nila na nga mag-motivate man sa ila bangod kay palangga nila kamo nga mga kabataan.
Pero ang isa ka ginikanan nga daw wala ginarespeto kag daw wala ginagaan importansya sa kabataan, sakit-sakit na sa part nila. Kag nag-abot sa time nga nagasiling sila, maayo pang mapatay na lang sila. Kag sa panahon nga matabo ina, ang bata maguro hinulsolman. Wake up mga utod. Ang sign nga ginahambal sa pagkari sang Ginoo hindi lang sa guwa makita naton, mismo sa karakter naton. Kung ano nakita subong nga panahon. Okay? Kung ano nakita subong nga panahon. Balik sa Biblia. Tudluan ang bata sa pagkilala sa Ginoo. Nga maghigugma sa Ginoo, may kahadlok sa Ginoo, kay kita tanan both parents and kabataan. May katungdanan sa Ginoo. Sa ginatawag layi sang Ginoo. Nagaserve kita, ga-respect ka sa bata mo, ga-respect ang bata mo sa imo, bangod ina sa Ginoo. Kag kita na nagaserve sa Ginoo. Kaangay man sa aton layi sa aton panggobyerno. Bata kag mga tigulang ginikanan may mga kasuguan kita nga nagaprotect kita sa ila. Kag ginahimo nila ina bangod kay makatungdanan sila. Kag kung hindi nila mahimo, may salabton sila. Amo man na sa Ginoo. Mas sobra sa Ginoo. Kay ang Ginoo magahukom sa aton, magasilot sa aton sa wala sa katapusan. Pero ang kalibutan niya umalagi lang ina. Okay? So, isa ina siya ka mga sign nga dapat matalupangdan sang katauhan sa panahon na to subong. Hindi lang halibasol nga basol ng imong kabataan kanangin bastos siya bangod ginapadala mo sa school, ikaw nga ginikanan, you have so great part sa life sang bata mo. Okay? Kinahanglan sa tao nga ma-feed ang 5 aspects ng kabuya. Spiritual, physical, social, mental, emotional. Hindi lang puro physical, pakaon ka lang pakaon da. Trabaho ka lang trabaho. Huwag ka na tayo magbanding sa kabataan mo. Huwag ka na tayo mag-upod sa iya sa magbasa sa Biblia. Kaya kung matabuin na nga puro lang physical, matingala ka, damo ka naman kwarta, adikon man sila. Damo ka naman karota, guba man kabuhi nila. Kaya kinahanglan nila na. They need your time. Okay? Kinahanglan nila ang ilang social life upod ka. Ang ila emotion nga gina-feed nimo, may moral support ka as parents sa ila nga pag-adadlaw nga pagkabuhi. Kay kung hindi nila na makita sa imo, mabatyagan sa imo, pangitaon nila na sa ibang nga tao. Kag matingala ka nga ang kabataan mo mas may right pang iban nga maghambal sang sa imo ang ginikanan. Kay mas ginasundod nilang iban sang sa imo bangod kay didto sila nanamian. Kay ang kakulangan nimo ginapilinan sang iban. Di maayo lang na kung maayo ang ila ginatudlo. Pero kung malain, matingala ka lang, rebuildi ang guwa sa kabataan mo. So, mga utod, mga ginikanan, hindi lang ka mo maghali focus sa pangita lang sa kwarta. Balik doon ninyo, anong purpose na nagapangita ka sa kwarta? Nagapangita ka sa kwarta para mahatag mo ang maayo nga kaimtangan sa kabataan mo, sa panimalay mo. Di paano mo na mahatag? Kay kwarta lang ginatag mo, guba sila, bago madamo sa espito nga dapat mo balik doon sa ila nga wala mo ginagaan sa atensyon mo. Okay? Mga ginikanan, natawo ta sining kalibutan hindi lang para mangita kwarta. Ang promisa sang Ginoo sa aton kung unahon ta siya, isugang nilang niya ang tanan. Okay? Idugang na lang niya ang tanan. Ang pinakaimportante nga pangitaon naton, our spiritual life. Dira kita dapat. Kay kung ginatun-an ta, permi, kung paano ta himuon, ang ginapahimo sa Ginoo sa aton, bot, tanan nga aspito sa kabuhi naton, may principle ang Biblia nga ginatudlo, kung paano ta na siya himuon, nga equal, kag magaresulta sa maayo. Okay? So, hindi kita dapat malipat sina. Sa panahon na ito nagkatabo ina, isa ka mga bagay nga ang Diyos nagkakaakit sa aton bangod kay ang kalainan sa aton tripuson sa aton pagkabuhi, amo ni siya ang nagahatag sa kasubo sa Ginoo. Okay? So, next, ungrateful. Ungrateful sa sinigya nga passage, isa sa mga karakter dre, ungrateful. Ang bisan ano nga nag-abot, halalang reklamo. Okay? Ang pagka-hindi mapinasalamaton sang tao, you have to be thankful sa bisan ano nga bagay. You have to be grateful. Okay? Nangayo kayo sa kalibo, nag-abot sa gatos, pasalamati. May isa gatos. Okay? Madamo sa mga bagay nga dapat ipasalamat sa Ginoo. Napatay ang bata mo sa 10 ka tuig edad. Reklamo ka lang ng reklamo, mulay ka na lang ng mulay. Pasalamati ang Ginoo. Anong ipasalamat mo sa Ginoo? Kinapatay ang bata mo? Hindi. Pasalamatan mong Ginoo. Kay gintagaan niya ka sa bata, nga nanging kaupod mo sa sulod sa 10 ka tuig. Okay? Nag-harvest ka. Ang target sa harvest mo, 10 ka sako, nag-harvest ka lang 2 ka sako, pasalamat yung Ginoo, may 2 ka pa kasako. Okay? May nagdalasin mo sang sudan, gagmay nga isda, mareklamo ka pa kay gagmay nga isda. Pasalamat yung Ginoo kay may gagmay nga isda. Amoy na ang karakter nga kakalatabo sa aton. Gareklamo ka sa balay mo kay may kasang sudan nga manok, uga lang may ara dira. Pasalamati ang Ginoo, may uga ka pa. Dumduma ang iban, wala pa gid sa kaangay sina. Maayo pa ang imo kahimtangan. Okay? So, busilingon, dapat kita magpasalamat sa Ginoo. Instead nga mangin hindi kita pinasalamaton. Amo nang hambaya, give thanks to the Lord in all circumstances. May mga maayo sa tagsa ka bagay nga galatabo nga wala talang appreciate. Okay? Naksidente ka, pasalamati ang Ginoo. Hindi bago kinaksidente ka. Bangod kay
Malawi nga panahon nga way ka aksidente. Bangod kay sa aksidente ka, nadumduman mo, na aksidente ka gali kay way ka manggahalong. Madamo sang bagay nga dapat ay pasalamat sa Ginoo. Ang natulok lang naton permi ang negatibo nga side. Wala tagatulok sa mga positibo nga side. All things work together for good. Kun ginadumdum talang, kag ginaintindi talang ang kahulugan sa mga bagay-bagay nga nagakalatabo sa aton. We have to be grateful. Okay? Kaysa sa bunga panahon, ang tao hindi na mapinasalamaton. Unholy. Kung anak ka sang Ginoo, ang iya primary nga requirement, be holy because I am holy. How to be holy? Sa pagsunod sa pamaagi o ko sa pulong sa Ginoo. Okay? Sa pagsunod sa pamaagi sa pulong sa Ginoo. Hindi ta na sa perfect perfect nga naghatag sa aton, nag-cover up sa aton, okay? Nagsalin sa aton para lang nga ang ina nga mga bagay-bagay makumpleto sa Ginoo. Pero dapat sundon ta ang pamaagi sa Ginoo sa pinakamasarangan nga ginahatag niya sa aton o kung sa bulig sang iyabugay nga ara sa aton. May desire kita dapat. Dapat i-desire ta gid niya ang pagsunod sa Ginoo. Kay kung gina-desire ta na siya, ma-practice ta na siya. Kay kung ma-practice ta na siya, manginhabit ta na siya. Kay kung manginhabit ta na siya, pangitaon ta na siya dadlaw. Kung ano dapat ang gina-desire ta, dapat ara na sa kabuhi ta. Okay? What we think, we become. What we think, we become. Pero kung ang unod sang utok mo purang disobedience, reklamo nga reklamo, negative nga negative, mangin negatibo ang kabuhi naton. Mangin hindi mapinasalamaton ang kabuhi naton. Okay? Bangod kay amo na siya ang naka-inject sa mind naton. Okay? Mga malain lang, ang mga negatibo lang ang ginatulok naton. Negatibo sa tao, sa Ginoo maayo ina. Tungod may mga purpose na siya nga wala lang naton nahangpan. Okay? So, without love, amo ni sa kabagay, without love. Nga kung ang tao nagaintindi na sa tao gugma, divine love sa Ginoo, hindi lang puro erotic, hindi lang stirs, hindi lang ng isa filio love, dapat agape love. Nga ang Ginoo ara ga kabuhi sa aton. Kay kun may gugma kita sang Ginoo, mahapos magpaubos, magintindi, magpatawad, magbulig, maghatag kabalaka sa aton sige pareho, maghimo sa mga maayo. Okay? Pero bangod kay wala ina sa aton, nagaresulta sa hindi maayo. Di masilimata, I love him, I love her. Di ano nga gugma ina, nagaresulta bla sang maayo. Kung ina nga gugma nagaresulta sa hindi maayo, hindi na gugma sang Ginoo. Okay? Kabalo ka nagiging hindi dapat himuon mo bago kay siling mo ginahigugma mo siya, gugma na ya sang evil nga ra sa tahipusoon naton. Ang paghimo sang bisan ano nga klase sang hindi maayo. Okay? Sa panimalay, kung love man parents mo, pakamalauton mo siya. Love mo kabataan mo, ibaligya mo para sa kwarta. Okay? Love mo ang imo isig pariyo, love mo ang hinablos mo, i-rape mo. Love mo ang imo isig i-rape mo. Love mo isig mo kapre patyon mo. Love mo ang imo isig pariyo, himuan mo siya sang hindi maayo. Hindi niya love. Kung anak kita sang Ginoo, nga naga-claim kita nga anak kita sang Ginoo, sundon tang Ginoo, bangod kay gugma ang ara sa aton. Hambalya, if you love me, keep my commands. Okay? So amo na siya, dapat mahangpan naton, nagahambal lang kita nga mga alagad kita sang Ginoo, pero wala kita gakabuhi sa gugma sang Ginoo. Amo ning mga signs sang end times sang ginahambal, nga ara makita sa tao. Okay? Sige. Unforgiving, mabudlay magpatawad. Amo nang rason sang problema pagkaguba sa panimalay, pagkaguba sang pangabuhi, bangod sang wala pagpatawad. Okay? Wala sang natawag kapatawaran. Nagabinahinbahin ang kasimbahanan kay wala sang kinatawaran. Nagasimba way gabinugmahanay, wala nagakilalahay, wala nagarespetuhanay. Okay? Isa na sa kabagay nga ara sa aton nga dapat madula sa aton. Sign ina ang utod, ang pamangkototod, ang enable lang ang mga characters, ang enable lang ang mga kinaiya ara sa imo. Kung ara sa imo, amo na ning panahon nga magpamalandong kita. Nga kung sa diin, hindi niya nalipay ang Ginoo. Signs ang natawag end times o kung last days nga nahambal sa Biblia. Okay, last days. Hindi lang sagwa, ara sa sulod. Inang magira sagwa, sari-sari nga kinagamo sagwa, hindi lang na naghalin sagwa. Diri ni siya naghalin sa atong tagipusoon. Nga ginaproseso sang mind sang tao, kag nagaresulta sa hindi maayo sagwa. Amo na siya nga dapat diri pa lang sa sulod, natap na tanan na siya. Nabantayan tanan na siya. Okay? Ang amo na sang sabat nga kung mag-atake sa iya, I am crucified with Jesus. Okay, patay na ko ya sa cross. Ang gakabuhi sa akong si Jesus na. Ang pagkadalok, ang pagkamainito sa ulo, ang pagka hindi mapinatawaron, ang pagkamabinatuon sa magirikanan, irison tanan na siya.
dulaon tanan na siya kay anak man ta kabay sang Ginoo. Kay kun anak ka sang Ginoo, ang karakter nga ara sa imo karakter sang Ginoo. Kay ang karakter sang Ginoo indi amo ni. Ang karakter sang Ginoo balis kadiri maayo, nagaresulta sang maayo, mapinatawaron, mapinaubuson, maayo sa isig kaparyo. Amo na ang kalugan sa natawag Kingdom of God. Kay ang kingdom sang Ginoo parte sa pagkabuhi nga matarong, okay, kag maayo nga relasyon sa imo isig kaparyo. Pero mag-claim ka lang nga Kristohanon ka nga wala ka sang maayo nga ginahimo sa imo utod, puro lang away nga away, hindi kita alagad sang Ginoo. Okay? Sige. Okay? Treacherous, wrath, okay? Conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God. Okay? Or not lovers of good. Ang tao nag-iimbento sang sari-sari nga mga kalautan. Kag ang tao maga-enjoy sa paghimo sina. Okay, sa Ilonggo nga version, kaya mga tao nagnangin mayayahon, makikwarta, tikalon, bugalon, maghahambal sang malain kontra sila isig katao kag sa Dios. Hindi magpati sila ginikanan, hindi mapinasalamaton, kag hindi Diyos nun. Okay? Hindi Diyos nun. Luwa sina, wala sila pasunaid sa ila isikatawo. Wala sila luyag nga magpakighusay sa ila kontra. Okay? Ang mga nga ang gamo nagalala. Ginaguba nila ang dungog sang iban. To din eh. Amo na sa simbahan. Pag may nakita gani nga diferensya sa ila pastor, hala pangutso-utso. Nga wala man nalaga ni gin istorya sa maayo kung ano nasa kainsakto kay ginhukman niya lason sa mga na yan. Okay? May kaupod sa trabaho, wala pangutso-utso. Banay asawa ipangutso-utso. Gubaon niyang dungog pero kung maguba ulupuray mo lang sila gihapon. Karakter ta na nga dapat madula sa aton. Kay ang karakter ta tama sa aton kalaot kag ari na ni subong nga panahon. Matingala ka lang ang mga baho ninyo sa inyo panimalay nagaguluha sa iban. Nga nagaguluha sa iban, ikaw man na istorya. Sa panahon nga nagainit ang ulo mo. Kag sa panahon gani nga nagnormal ang ulo mo, kag ang istorya naglapta sa tao, maakig ka man, giging kotso-kotso ka na. Di sinang i-blame mo, kundi ikaw. Amo na siya, ginaguba naton ang dungog sang aton isiga pareho. Wala iniya sang Ginoo gintudlo sa aton. Okay? Amo na siya kung bisan ano mang aspeto, labi na gina kung interesado ka sa iya posisyon, himuon mo tanang nga gubaon ang dungog niya, inbintuhan mo sa istorya para makuha mo lang sipat ya ka tao para ikaw naman. Okay? Ang i-idolize ang tao. Dungog. Self-glory. Okay? Ano pa? Hindi sila makapugong sa ila kagalingon. Self-control. Bisan ano na lang. Okay? Bisan ano na lang. Kabalo ka nagig nga sala, mangawat ka pa. Sala magpatay, mapatay ka pa. Okay? Sala mang-rape ka pa. Okay? Sala mangguba sa imo sipir, mangguba ka pa. Sala mangkutso-kutso, ngutso-kutso ka pa. Sala maghimo sa ano nga butang nga nagaguba sang dungog sa imo siparyo o kung nagahatag sang hindi mayo. Himo ano pa. That is out of control. Okay? Amo na sa panahon naton subong, di ba? Amo na ina sa panahon naton subong. Mapintas. Okay? Mapintas. Kag nagakatabo ina sa panahon naton. Kinaiya na naton. Kag kontra sa bisan ano nga maayo. Amo ginang tandaan naton. Basta nagatudlo kag gani sa insakto, nagastand ka sa truth, you will be eliminated. Okay? Pwede ka irison. Patyon, i-persecute. Nagakatabo ina hindi lang sa secular nga aspeto, mismo sa simbahan sang Ginoo. Nga amo ina sang una pa nga panahon. Okay, kung basahon tang history, ito sa mga halos sa 5th to mga 100 to 5th to 15th century, ang tao nga nagatudlo sa insakto ginapamatay, ginapangsunog kag nagakalatabo man nagyapon sa panahon naton. Sino ni nagapangigabot? Mismo man ang mga leaders nga nagauyat sa Biblia kag nagasiling alagad sila sa Ginoo. Nagtudlo ba ng Biblia sina? Siyempre wala. Amo man nagyapon sa panahon naton subong. Gamit ang Bible itudlo mo, number 1 nga makontra sa imo, ma-persecute sa imo, ato man ang mga loko-loko nga mga tawo gauyat mo sang Bible kag nagasiling alagad ba sila sa Ginoo. Ang pamangkot, nagtudlo ang Biblia sina. Kung tudtod ka nga alagad sa Ginoo, never ang Biblia nagtudlo sina. Nga mang persecute ka sa imoy sigiparyo kay nagasugid siya kung anong ginahambal sa Bible. Kay nagasugid siya, isugid man ang nabalaan mo, kag kung ano man ang resulta sina, dapat magbinaligay ka mo. Hindi maghinisaay, hindi maghinahingabot-anay. Tinga ginahingabot mo ang imoy sigiparyo kay una bes kontra o kung kaaway kay sang Ginoo nga nagapalipod lang sa pulpito, nagapalipod lang sa Biblia, kag nagahimo sa mabutang ina sa paginto sa pagtunto sa mga tao. Okay? Amo nang ginahambal sa Bible, ang puno makilala mo sa iyang bunga. Ang puno makilala mo sa iya nga bunga. Ti pamangkot, may mga kalatabo sa kadamo sa nagakatabo sa bung.
May mga pastors bala nga ginahingabot, ginapersecute nilang ila Sikiparyo, kay nagatudlo sa insaktong ila utod, may ara nga kalatabo subong. Okay? Hindi lang member sa simbahan, kundi mga kauturan tang nagasugid sa pulong man kuno abis ng Ginoo. Amo ina nga nita matingala nga ang secular, ang mga tao nga way gapati Dios nagahingabot sa mga anak sang Ginoo kay mismo gani sa sulod sa simbahan gani katabo ina amo nang hambal sa Biblia. Amo ini ang mga signs nga ginahambal sa Biblia nga dapat ma-alarm kita sa subong nga panahon nagakatabo na ina sa aton. Okay? Basi pa man lang makatulopangod kita sa kamaturan kag magatalikod kita halin sa sina nga mga kinaiya. Okay? Sige. Next. Mangin traidor sila. Mangin traidor sila. Ang pagkatraidor nga ginatawag, hindi lang nasagwa sa simbahan ara naman na sa sulod. Ang pagkatraidor, damo-damo sa mga tao sumangod sa iyalang kalipay traidoran niya nga Sikiparyo. Okay? Himuon niya ang tanan para gubaon lang niya Sikiparyo. Traidoran niya. Ang pagkatraidor bala nga tawag sa likod na siya hindi na sa satubang. Kung sa harap-harapan ga smile na siya, pero sa likod amo na sang traidor nga nagatapak sa imo. Amo ni siya sa tubang nga nagaharapulap sang ulo mo kag nagahimo gisang maayo sa imo ko sa tubang. Pero pag talikod mo kaunon kaniya. Amo nang hampang sa isa ka traidor nga tawag. Kag ara ina sa panahon naton subong. Okay? So kinaiya ina, ari ina halin sa sulod naton nga nagaguha lang na siya. Okay? Kondisyon sang tagipusoon ina naton. Sige? Kontra siya sa bisan ano nga maayo. Magmangin traidor sila. Daso, okay? Nagahimo sa isa ka bagay nga wala ginapanghuna-hunaan sang maayo. Kung makahambal, do piyo-piyo na nga inagali nagaresulta sang kasakitan o kung hindi maayo sa Sikiparyo. Kag magapadayaw sang ila kaugalingon. Padayaw-dayaw sang ila kaugalingon. Okay? Kuhain nyo lang balabasa sa buong bisa sa Facebook ka na lang maglantaw. Tungod kay ang lawas gina-lotionan, gina-applyan sa mga malahalon nga mga kosmetiko, ano pa da nga mga products. Halos magpanti kag i-display sa katawhan. Halimbawa lang na siya kung paano ang tao ga padayaw-dayaw kag ginatawag. Okay? Ni ultimo nga mga bagay-bagay nga hindi naman dapat i-publicize, ginapakita sa tao kay para padayawon sang tao. Why lang balabasi? Napatay na ang tao. I-post mo sa Facebook, mapasalamat ka sa iya. I-express mo lang iyang pagpasalamat, pagpalangga, maayang ginhimo. Sino ang ginapabalo mo sina? Atong tao nga napatay ko ng publiko. Siyempre ang publiko. Okay? Muron pa kita-kita na lang. Okay? Nag-birthday ang imo nga mama. Nga pwede mo na ihamba. I love you ma. I love you pa. Palangga mo kasi mo si ibutang sa Facebook. Para ang tao kabalogin. Ang pamangkot, sang ginbutang mo na sa Facebook, ginbutang mo na sa publiko, nga palangga mo ina nga persona, sa realidad, ginapalangga mo gidman siya. Basta hindi mo na ganun mahambal siya personal, sa Facebook mo lang na mahambal. Kalukuhan, katuntuhan, ginainto mo lang imo kagalingon. Pero kung maayo gid man ang motibo mo, kabay pang gina magpakamayo sa imo. Pero kung pakita-kita lang sa tao, amo na ginahambal sa Biblia, ang tao magapakita-kita na lang. Okay? So amo na sa kamuturan. Kristohanon, kag sa hindi Kristohanon kakatabo ina. Okay? Kristohanon kag sa hindi Kristohanon kakatabo ina. Nga ang ginatudlo sa Bible ya, nga kung maghimo ka sang maayo o ano man nga maayo, taguon pa gani eh. Hindi o pa pagtugutan nga may balo. Ihimuo mo na secretly and the Lord will repay you openly. Okay? Will give it back to you openly. Pero ang tao ya, pakita-kita lang. Okay? Pakita-kita lang. Papasalamat ka sa Ginoo. Kinanglan mo pa ipo sa Facebook, na pwede ka makahambalan sa Ginoo. Okay? Ang pamangkot bala, ang ginatudlo sa Ginoo. Madamo nga mga bagay-bagay nga dapat i-evaluate ang mga practices sa sunod sa ginahambal sa kasulatan ini nga ara na sa aton. Okay? So kabay pa makatulopangod kita sina. Ang Dios nagalantaw sang aton tribuson. Okay. Palabihon pa nila ang mga kalipay nga iya sang kalibutanon sang sa Dios. Tudto di na. Do haluson gani mag-practice choir sa simbahan. Pero pakanta bala sang hindi Dios non nga kalantahon. Haluson gani mag-attend sa activities ng church, sa mga piyesta, sa mga sekular. Dito na ang tao nagadugok. Siguro kung may magtesting gid man siguro nga sa adlaw sa Sunday, may mahatag sang tag 1,000 sa tupad. Idungan gid sa worship service. Amot lang kung may ma-attend pa sa worship service. Okay? Kaya ang tao palabihon niya ang kalibutan nun nga kalipayan.
sang sa buluhaton sang Ginoo. Nga ma-sacrifice mo. Nga ibilin ang bata mo para maglakat sa pistahan. Maglakat sa pagpanghatag sang kwarta. Maglakat sa kung di ka makabenepisyo. Pero pag abot sa activity sa simbahan, hindi ka makasimba kay gabantay ka sang bata mo. May lalabhan ka. May lubrahon ka. Pero sa secular nga matter, mahimo mo ang tanan. Kapag gusto, may maraming paraan. Kapag ayaw, may maraming dahilan. Amo ning ginahambas sa Biblia. Palabihon pa sang tao ina ang mabutang. Hindi ko attend sa worship service kay kapoy ko, nag-overnights ko. Pero nga mabatas mo man, biskan tuyo ka pa maglagaw sa resorts, sa beaches, sabi sa diin nga birthday party, kun upod mong barkada mo. Kaamong punto, amo ng realidad. Nagkakatabo na sa imo ay. Kung nagkakatabo na ina sa aton, utod, amo ni ang ginahambas ng Bible. Nga mga signs nga nagakalatabo sa aton panahon subong, hindi lang sa pangguwa naton, ari mismo sa sulod naton. Amo na ni siya ang natawag last days. Do you think ang Ginoo nalipay sina? Kundi extra time mo, hindi mo mahatag sa Ginoo. Okay? Verse 5, last verse. Magapakita-kita sila nga sila Diyos nun, pero isikway nila ang gahom sang Diyos. Rampant ini nga nagakalatabo. Magapakita-kita sila nga sila Diyos nun, pero isikway nila ang gahom sang Diyos. Siyempre, ang bayo nakaprintado rin, may bersikulo. Anak sang Ginoo. Ang balay may bersikulo, I am Christian. Okay? Ang simbahan, bisan diin ang salakyan, may mga bersikulo na. Ang pamangkot, ang kabuhi mo nagasunod sa bersikulo nga ina. Kung wala ina sa kasunod, amo nang ginahambas sa boy, kita lang. Tinga pa kita lang, damo-damo sa kasimbahanan, damo-damo sa claim nga may Ginoo. Pero ang pamangkot, ginasunod ba lang ang Biblia? Kung wala ina ginasunod ang Biblia, amo nang ginahambal niya diriyo, pero isikway nila ang gahom sang Dios. Kay pakita-kita lang sila, o kung sa English ba, godly form. Okay? Godly form. Pero ang batasan, tama kapangsot. Amo ng karakter ang ginahambal. Okay? Ang kabastos sang pamatasan. Makatrato siya isig paredo sapat do wala gani kaluoy. Kadto sa simbahan pamantay sang sala sang iban. Nang isala gani wala na niya talupangdan. Hala lang tulok sa mga puling sang iban. Nga ang truso nga nagatabon sa mataya hindi na siya kakita bangod sina. Pakita-kita ka lang nga Kristohanon ka. Okay? Ang Kristohanon nga ginatawag nagasunod sa pamaagi sang Ginoo. Sa karakter, dra na iya makita. Sa pagkabuhi, dra na iya makita. Hindi na iya sa napinta nga pangalan. Hindi na iya sa ginahambal-hambal mo lang. Dapat iga kabuhi nato ina. Ti damo sa ato ni ay. Madamo ang amo ni nga mga prophecies. So, signs ina sang Ginoo nga nagakatuman ang propesiya parte sa kalautan nga ginahimo sang tawo nga kung sa diin malapit na ang iya nga pagbalik. Kagkasubo kung magapabilin kita sini nga kinaiya. Although madamo ang magapabilin, pero kabay pa nga ikaw maghalindra. Kay anak ka sang Ginoo. Pero kung hindi ka anak sang Ginoo, sigurado ka pabilin ka dira. Kay kung anak ka sang Ginoo, ang karakter sang Ginoo ara sa imo. Anong hambal din sa last part? Ang command ni Paul kay Timothy, likawi ang mga tao nga pareho sina. Busalingon, ano man ang iya ginahimo, hindi siya pagsunda. Tika siya amo na sundo naman, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, kabay pang malipot nga pagtuon naton sa pulo sa Ginoo sa singaga, nag-remind naman sa aton nga ang ini nga panahon, this is last days. Malapit na kita sa ginatawag end times. Nga ang nagakalatabo sa gwa, kag sa sulod naton, nagakalatabo na, nagaka-fulfill na ina siya. Ang pamangkot dira, nalipay bala ang Ginoo sina. Kung ang Ginoo nga ginaalagad naton, nagadisar kita nga lipayon siya, let us examine ourselves. Okay? Kung ang ini nga mga signs ara sa aton. Kay kung ara si kuway na siya. Kay kung wala ina sa aton, nagasunod kita sa pamaagi sang Ginoo, nalipay ang Ginoo. Okay? Sa bulig, sa gahom, sa grasya sang Ginoo, pinaagi sa dugo niya ginugas sa aton dito sa cross sa paghugas sa atong mga sala. Mahimo tani siya ang i-remove. Mahimo tani siya nga dulaon ining mga evil characters ang pagkadalok, pagkamaysaon, ano pa di nga mga characters nga ining ari diri. Basahon na akong liwat para nga ma-review kita. Okay? Ang pagka-lover sa atong kagalingon, lover sa kwarta, boastful, bugalon, ang abusive, disobedient sa ginikanan, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash,
conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Tanan ini makuha naton sa grasya sa bulog sa Ginoo kun magpabulig man kita. Ano lang man sang pagkaon kundi taman kaunon. Ano man sang armas kundi taman gamiton. Okay? Wala mo na kunos. Ang pulong ginatudlo, pero kung way taman ni ginakabuhi, siya sayang man gihapon. Amo na ginahambal niya sa James kabay, nga hindi na ta mamati dapat aton ginahimuon. Kay kung ginapamatian ta nga way ta ginahimo, ginadayaan talang ang aton kaugalingon. Amo ina siya nga kun ang ini nga karakter angkon ta, ginaposes ta, ginalagaan ta, ginatago ta sa tion nga nagapanawag kita sa Ginoo, nagapangamuyo kita para sa iya nga kaluoy kag pagpakamaayo sa aton, ang sabat sang Ginoo sa aton pagpakamalaot. Bangod kay una sa tanan ginadisobey ta ang sugo niya. May lang ta magpalapit sa iya pero ang characters ta way nagasunod sa pamaagi niya. So, be holy kay ang Ginoo balaan. Mangin blessing kita sa aton isig kaparyo sa imo amay, sa imo bata, sa imo co-workers, sa bisan kay sino dapat mangin blessing kita sa bisan ano nga aspito. Amo na ang kalipay sang Ginoo nga ginatanaw sa aton nga mga kaanak niya nga nagasunod sa iya nga pamaagi. May the Lord bless you and keep you safe wherever you are. Harak man sa balay mo, sa trabaho mo, subong bisan sa diin, kabay pa ang Ginoo magaupod sa imo kag magpakamay sa imo. Salamat gid sa paglantaw, sa pagpakig-upod sa aton gid sa siningaga, kabay pa nga ang Ginoo amo gid ang magahatag sa aton sang kabuganaan sa adlaw-adlaw nga tanan, proteksyon man o kung ano man nga aton pagkinahanglan. To God be all the glory. Salamat sa liwat.